Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Kagigising lang ni Coach. Ayan, maraming salamat sa mga nakipagpuyat sa ating live. Aba, swerte ang ating live. Parang bumalik na naman ang gana ko sa pag-live lalo na alam nyo na, ang ganda ng resulta. Ay talaga, swerte yung live natin ano. Ngayon po, ating i-analyze ang mga laro ni Wesley. Nako, talagang hindi mo lubos maisip. Kasi kung tutuusin, habol lang si Wesley. Habol lang di ba? Nanalo kay Gukesh. Tapos yung last round na sinubaybayan natin sa live. Tapos umabot sa, ay talaga nga naman. Sige po, baybay na natin, pag-aralan natin. Pero bago yan mga kamatsas, patawarin nyo na ako sa palagi ang araw-araw na sinasagutan natin ang daily puzzle na iniiwan natin sa tweet-tweet na. Ayan, at nasagutan na ba natin to? Hindi pa. Parang nasagutan na natin ano. Nakalimutan ko. Anyway, sige po. Anuhin natin. Check muna. Parang nasagutan na natin eh. Check. O, ito. Tapos, capture. Ayan. And then, knight c2. Ayun, para atakihin ang torre at the same time, walang paraan ang puti para iwasan ang promotion. Meron pa dito, check. Pero kakapturin lang. King f2, pero kakapturin lang ito. Wala na rin talaga. Ibig sabihin talagang winning na ang black kasi may extra piece. Ayan, sundan natin. Ayan. Ito yung... Oo nga, ito nga yung iniwan natin. Kung di ako nagkakamali, ito po yon. So, white to play ito. Ano kaya dito yung spectacular move na gagawin? Sugswang. Okay. Gets ko na, sugswang. Congratulations po sa mga nakakita ng malupites na rook g5. Sugswang ayun Check. May check doon. Congrats. Ayun. Okay, at ito po yung tapos na yung mission ng daily puzzle ko. Pag kinapture kasi yan, may queen g5 check. Ang gaganda ng puzzle sa ICC. Totoo lang, pan-training talaga sa mga gustong mag-training. Pampalakas ng analysis sa chess. Mag-internet chess club po kayo. Ang gaganda ng puzzle dito. Okay, at laro pala ito ni Fabi noong 2020. Ayan Magnus Carlsen Invitational 2020. Okay. At wala pang bago na puzzle. Wala pa. Parang ito pa lang yun mag-aabang pa lang tayo. Ganun pa man mga kamatsas, mag-create na kayo ng account sa ICC sa mga wala pa ha. Okay, nako, isa-isahin na natin ito mga kamatsas. Isa-isahin na natin. Ganda nang nangyari. Ang swerte natin sa live streaming. Talaga tuwa-tuwa ako kahapon. Tapos nakalaro ko pa kahapon si Nakamura. 2 games, sinamon ako. Pambira talaga Tuwan-tuwa talaga ako Si Magnus Carlsen na lang iniintay ko na hamunin ako sa ICC sa chess.com Kahit talo ko, okay lang. Makalaro lang natin. Okay, white po si Wesley at nag-E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. At ayun, dito pa lang ay pinag-usapan na natin sa ating live streaming. Talagang gustong-gustong manalo ni Wesley. Kasi the only way para makaabot siya sa playoff ay talagang kailangan must-win situation siya. Kaya pinili niya po medyo balagbag variation. Okay, naka-Italian Bishop C4 na parang kinumbina or inihalo yung Scotch opening. Inihalo niya dito, kasi normally, di ba, D3 nakikita natin dito. Usually, D3 yan Tapos, magbi-Bishop C5, normal Gyoko piano Pero dito, D4. Lumalabas, anti-Gyoko piano pa. Hindi maka-Bishop C5 Tapos, kumapture sa D4 and then pumush E5. And ayun nga po, so natural naman ito, nagdi-D5 talaga para kumounter sa bishop at nag-bishop B5. Ayun, umiwas. Okay, sa kaunting kaalaman lang po mga kamatsas, kasi pag kinapture kasi itong knight na halimbawa baka nasa isip nyo, coach, ba't hindi nakipagsabayan? Parang tipong punit kasi may queen E2 check and then bishop E6. Kumapture man doon, bishop takes, wala pong mahihita ang white dito. Bagkus, tinulungan pa nga yung black na makaporma ang mga espada. 'Di ba? Nakalabas pa ilang piyesa, ang daming nakalabas kaagad. Maganda sentro, samantalang tulog pa yung mga piyesa sa queen side. So, may kinalaman po 'yan sa magiging resulta ng middle game. Kaya dito ginagawa talaga bumi-bishop B5. Tapos, ayun, nag-knight D7. Medyo dito po napapasiban ako. Passive variation. Ibig sabihin, dito kasi ang palagyan is knight E4. Kaya dito ngayon pumasok yung usapan natin sa ating live streaming mga kamatsas na tipong baka mamaya naunawaan na ni Abdou Satorov manalo man siya, wala na siyang chance ang makigulo pa sa championship
At logically, alam niya, naunawaan niya na si Wesley may chance pa. Kaya sa isip ko parang yan ang pinili, parang binibigay na kay Wesley, ano? Parang ano, understanding na lang eh. Pumasok na ngayon yun yung mga nag-comment na ka-teammate coach ni Wesley yan sa WR chess team, ganun, mga ka-teammate daw. Eh malay natin, 'di ba? Sabi ko nga practical tayo. Minsan may ano may common sense ang ano 'di ba? Ang player naintindihan yan Imbis na ilaban ng knight e4, timo knight d7, parang napapasiban ako, parang hindi magandang variation O nag-castling. Okay, at nag-bishop e7, syempre magka-castling na rin. Capture, tapos knight takes d4. Ayun, nag-knight b8, dinipensahan. O, yan. Ito yung hindi natin na ipaliwanag, no? Bagamat may bitin sa pawn e5, pag kasi kinapture yan, may rook e1, mga kamatsas. Kumbaga, hahabulin din naman ng atake yan Rook e1 sa database, ano? Pero sa computer, bishop f4. Ayun. O, mas gusto ko yung bishop f4. Ito kasi yung number 1 sa database record na ginawa ng tao. Pero itong bishop f4, computer move naman. Para paalisin yung knight, and then pag umalis, may tipong knight takes, tapos diretso capture sa bishop. Ayun. Kumbaga, pag hinabol ng atake ito, malalagay din sa alanganin yung pawn c6. Yun po ang ibig sabihin yan. So, balik tayo. Kaya, ginawa na lang ni Abdu na bumalik siya sa knight b8 para depensahan muna. At nag-knight c3, tuloy lang sa pag-develop, castling, nag-queen f3, ayan. Ito pong queen f3, aminado ako dito medyo, kung ako puti, hindi ko gagawin yan. Kasi kung ako puti, alam nyo naman ang hilig ko pagka tinignan nyo yung mga laro ko, mahilig ako mag f4. Baka nga f4 ang gustuin kong itira dyan Kung sa akin lang, pero mas maganda yung tira ni Wesley D. Hamak. Queen f3. Kasi pag queen f3, mga kamatsas, ang ganda ng nakikita kong knight f5 dito, di ba? Hindi ni-discuss natin sa live kanina. Sabi ko, ganda pag naka knight f5. Parang laging may pressure na kagad sa j7. Ang daming gamit ng queen f3 Tapos mayroon pang queen g3, tapos bishop h6, mga ganong pattern of attack. Ayun, kaya dito ginawa ni Abdu, so bookline pa rin, bishop e6, develop, nag-knight ce2. Ayan, dito po, biglang bookline pa rin naman ito pero kumonti na lang. Ibig sabihin, malapit-lapit ng mahiwalay sa bookline at papunta na approaching novelty or new position na. Yung knight ce2, ang ganda ng knight ce2, pwedeng mag-knight g3, knight f5, or pwedeng mag-knight f4. Basta sabi ko nga, na pag-usapan natin sa live, na itong knight ce2 ay, kumbaga lahat ng puwersa ng mga pyesa maibuhos, maibuntong dyan sa king side para maggamit na pang-atake. At nag-queen d7. Ayan. Ano purpose ng queen d7? Para makadevelop na yung knight. Kasi hindi pwedeng umalis, laging may bitin sa c6 So yun din ang purpose ng queen d7 para suportahan ang c6 at dito nag-queen g3. Ayan, ang idea, magbi-bishop h6. So obligado umalis talaga dyan aalis talaga. At nag-knight f4. Ayun, pag knight f4 ni Wesley, yan na po ang lumalabas na new move. Dahil ang naitala pa rito na recorded game bishop g5. Yan, may gumawa bishop g5. Pero kay Wesley, knight f4. Okay. Sige po, anuhin na natin ito. Nag c5. Ayan. O kasi, syempre, sayang yung pawn. So, yung c5, pang paalis. Sa knight, kinapture na. Capture. Okay. Ayun po, dito bumalik sa pagka-bookline. No? Natandaan ko nga pala. Tatlo nga pala yung pinagpilian natin kahapon na transpose. Bumalik sa bookline. Kasi ganun talaga. Itong lumalabas na, ayan, ito na po talaga lumalabas na novelty yung C4 kasi ang naka-record pa Queen G4, ayun, na-transpose kaya bumalik sa bookline, na-transpose ito. Parang galing siya sa French defense, ano? Di ba yung ganyang structure French defense yan? Queen G4 pa yung dito naka-record pero yung kay Wesley, matindi C4. Naalala ko yung laban namin ni Wesley. Panoorin niyo po sa isa sa mga memorable games ko, di ba? Yung binigyan ako ni Wesley ng triple pawn, tapos unti-unti niyang binawi. Natalo ko doon kay Wesley. Inter-province yun, laro namin sa that time, 2677 ang rating niya. Kung di ako nagkakamali, super GM na siya noon Binigyan ako ng triple pawn. Magaling sa pangunawa si Wesley sa mga ganyan, pawn structure. Okay, balik na po tayo, C4 novelty and then D4. Yan. Pag D4, nilagyan ng X ang tira ni Fabi kasi ang gusto ng computer, patulan talaga Kaso ang pangit. Ang pangit triple pawn. Sira-sira ang pawn structure. Napakahina niyan.
Yan ang gusto ng computer. Pero balik tayo sa ginawa ni Fabi. Ay, Abdu Saturov pala mga kamatsas. Ano ba yung Fabi ako ng Fabi? Nakailang banggit yata ako. Nako, puyat. Kulang pa talaga sa tulog si Coach. Kanina ko pa yata tinatawag na Fabi. Ano ba nangyayari? Fabi ba ako ng Fabi? Abdu Saturov. Nako, sorry talagang wala. Puyat lang talaga. Nag-Queen H3 si Wesley, inatake ang Pawn E6 at nag-Rook F5. Ayan. Pero ito po, expected to nabanggit na natin yan sa live na natatanaw ko na itong Rook F5 Natanaw ko na yan Na yan talaga ang pinaka-solution kasi kakainin nyo. Dalawa threat Kakainin tapos may Knight G6. Imagine niyo po may check Hindi naman kakainin niya kasi nakapin. Double, malalamangan. Maku-quality down ng puti ang black. Kaya Rook F5 ang pinaka-solution. Okay? Kumbaga, walang tatamaan sa Knight G6. Hindi pa makakain yung Pawn E6. G4 ni Wesley. So, hindi pwedeng kainin yung libreng pawn sa E5 May Knight G6 nga May ganun nga So, balik tayo. Nag-Rook F7. Okay. So, pag-check, wala pa rin. Kumbaga, itong G4, yes, naka-atake nga sa tore, pero natakpan naman yung threat sa pawn E6. Natakpan naman. Knight D3. Ayan. Dito po na bad move si Wesley. Pero, para sa akin, kung ako lang po yung titingin, maganda yan. Maganda kasi gaganon na Diba? Tapos yung sa principle, Knight is the best blockader of your opponent's pass pawn. Nasa principle pa. Pero sa computer, G5 na. Yan ang na-miss ni Wesley. Malakas yan, maangas yan. Kasi may threat doon Tapos may ganun pa daming mga paparating Tapos, pag kinapture to, ano lang natin, explore lang natin kasi napag-usapan natin to sa live streaming kagabi. Gaganon. Ayun yun na nga po yun Ayun Yan Naku, manood po kayo ng live streaming na pwede nyo pong i-replay. Ayan naturo ko yan. Yung ganyang analysis. Double kasi, may ganun Ngayon, kung hindi naman kakainin, may ganun. Ganda ng G5 O balik tayo. Pero ang ginawa ni Wesley, Knight D3, Knight C6, Bishop D2. Ayan, ito po idea ay para abangan yung papalundag na Knight B4. Nag-Knight B4 nga. Capture, and then nag-F4. Okay, para bibira ng F5 doon later on. Malakas yan. Battery, and then nag-Rook F2. Ayan, sa live natin, sabi ko Rook F3. Yan ang pagkakabanggit ko Rook F3 pa nga Pero kay Wesley, Rook F2. Mas timplado to para sa akin. Mas maganda yan. A5, and pumatong na battery. G6, syempre kailangan pong pigilan yung F5. Kasi imagine niyo once na maka-F5 ang white dyan, ay wala na. Kumbaga sa anytime na may mangyayari na. F5, tapos Knight F4, susundan ng ganon. Pag kinain, tipong may E6 double. Ayan. So, ganun ang idea Yun Yan. Kaya talagang obligadong i-G6 para pigilan yung F5 na yan. At dito nag-Queen G2. Ayan. Okay, ilalagay doon. So, na-predict din natin yung idea na yan. Pag Queen G2, actually, wala pa nga si Wesley sa Queen G2. Na-predict na natin Kung marireview nyo yung live natin, naramdaman ko kay Wesley na i-centralize yung Queen. At dito nag-Queen C8. So, wala nang magawa yung position. So, bad bishop kasi si Abdu Saturov. At nag-B3. Ayan, B3 para solid-solid lang and makontrol na yung second rank. Nag-A4. Ayan. Bigay para pangwasak sa pawn structure. Pero ito, dyan ako naibahan. Kasi kung ako po ang white, aminado ko, hindi ko papansinin yan Hindi ko talaga papansinin kasi parang naninira lang ng pawn structure. Pero kay Wesley, kinapture. Yun na yung diferensya namin ni Wesley. Diyan din ako natuto kay Wesley na pwede pala yan. Pero dapat, alam mo yung idea ng Knight B2. Yan. Kasi tipong parang mababawi pero after Knight B2, naka-freeze pala. Walang magawa ang Queen. Walang magawa kasi naka-protected ng Knight Grabe yung Knight pala dyan. Tapos Bishop D8. Ayan, naghahanap dito si Abdu kung paano niya hanapan ng pwestong ma-activate yung Bishop niya. Nag-Rook F3. Okay, at nag-Bishop E7, abang-abang, King G2, Bishop D8. Ayun, dito pa lang mga kamatsas. Pag King F2, walang suggestion ng computer kasi masyadong malayo pa yung idea. Kung i-review nyo po yung live natin, after King F2 natandaan ko, na-predict ko kagad na ang idea ni Wesley, pareho kami ilalagay yung King doon. Diba? Pag King F2, sabi ko, baka ilalagay yung King doon. King F2 pa lang yan Kung titignan nyo sa computer engine, wala kayong makikita na ang idea ng computer ilalagay doon yung King. Yan yung naramdaman natin sa live streaming natin. Ayun biglang nagulat ako. Pareho kami ng idea ni Wesley. Ilagay yung King sa B3.
Sabi ko, tuwan-tuwa ako. Akalain niyo yun? Ayun, naka-H4 na. Kasi ilalagay yung king dyan, ilalayo muna kasi ito pong mga pawns na yan gagamitin pang bomba. So, kapag pinilit mo kasi inagahan mo, nakasalala yung kapakanan ng king dyan kasi nandyan Biri mo nandyan ang bomba tapos nandyan ang king. O itago mo muna sa kwarto bago mo gamitin pang bomba para yung king safe na safe. 'Di ba? Galing Rook F8, gumanon. Ayan na, unti-unti na pong nag-form dito ng atake, G5. Ayun, gumanon. Ito sa live streaming natin, ito yung tira kainin lang pero yun nga lang, very annoying na tipong may Rook F7, kaso may ganun naman Yan, sapat po yung gagawing panggulo dito ng puti. Wala pa namang mga check-check kasi controlled naman yung third rank. May G6, di pwedeng capturein yan. Pag kinapture dyan, ako lalo ng miserable ang king dyan. So, ang nakita ko dito, what if mag-Rook F4, mga ganun, pero may Queen B7, threatening matchas, tapos mag-Queen E7. Ayun, yan na lang ang continuation. Sabay Queen C6. Yan ang mga binibiling tira. Yan nga lang ang kailangan makita dyan, yung mga ganyang islog-islog na biglang control lang na gano'n. Siyempre, nakakatakot din sa side ng white Pero mamaya gano'n naman Nakikita ko may knight D3 naman Nakakatakot parang tipong pag-check Wow! Kaso naman may rook naman Kaya hindi naman talaga basta-basta magagawa yon. Grabe lalim ng chess ang laban nila. Pero ginawa ni Wesley gumanyan. Ito pa yung nasabi ko dito. Mga kamatsas, kapag napalitan dalawang tore, tapos na. Kung matatandaan nyo sa mga umatin po ng live streaming natin. Kasi dito sa endgame na to, pag nawala ang dalawang tore, wala na. Totally hopeless sa endgame. Kaya si Wesley ay very proud, very, very proud na talagang ipalit lahat ng tore and then, yun, nakita pa niya tong Queen C6. Sabi ko dito, sa streaming natin, kung matatandaan nyo, pag nakita yung Queen C6, pag nakita, tinira agad ni Wesley. Ubus. Freeze ka agad. No? Maganda man sa mata na makakalikot ang queen pero paano ka makakakalikot may mga bitin-bitin check pa. So sa pamamagitan ng Queen C6 hindi makapalag yung queen ni Abdusatorov. King G7, gumanon, nag Bishop E7. Ayan, dito mga kamatsas, kung iniisip nyo na, coach, ba't hindi ituloy yung Queen F1 para makagulo-gulo? May Queen D7 check kasi. Ngayon, pag bumaba yung king, kakainin yung bishop, check pa. May tempo pa. O paano kung iilag natin, i-king H6 natin, dito muna ka-capture. O halimbawa, i-king G5 natin, isugod natin. Ayun na nga po. Yun na nga. Hamunin na. Yan kasi ang plano O pag kinapture-capture yan and then, may ganun na. Sisimplihan na lang pala. O capture, bibigay na lang O pero, ubos ang dyan. Ubos ang mga pawns. Teka muna, baka kuhanin nyo na. Gaganon. Pagka hindi pala pwede yan kasi may check doon. Paano kung gumanon? Knight B3. Maninimot. Kumbaga maninimot O A5. O pagka gumanon. Tuloy lang natin to mga kamatsas para at least makita lang natin. Dalawa kasi. Dalawa Dalawa. Ito na pala. Obligado na pala to. Kasi gaganon na. Hindi naaabutan yan. Wala talaga. Tutulak A7 or C7, makakapromote. Ang bilis pala. Mabilis. Ayun. Sige mga kamatsas, at least naintindihan natin. Kaya ang ginawa dito, nag-Bishop E7 muna si Abdu. At ayun muna, kumbaga, ayan na ang next. Kaya sabi ko dito, ano bang time to? Parang kumakain na yata ako dito ng burger Kaya sabi ko, Baba, Wesley, kailangan na bumaba. Bumaba nga. Sakto. O sa pamamagitan ng Queen G2, walang pasukan. Walang magawa rin na wala. Lahat tinan mo, from F6, F5, F4, F3, F2. Mula dyan sa mga squares na yan, di makapalagang reyna. Ganun makapangyarihan yung Queen G2, mga kamatsas. Grabe. Di nag Queen F8. So abang-abang lang si Abdu. Nag Queen B7. So hindi pa rin pwedeng Queen F1 kasi nakabitin. Nag King G8. Nag Queen C6, tiniretto. Nag Queen H6. Ayun, depensa. At the same time, may mga likot-likot, mga pasok-pasok. Pero Queen E8 check. At dito, dito mga kamatsas. Kung matatandaan nyo po, huling bitaw ni Wesley, G5, resign. Bakit po nag-resign si Abdusatorov? Kasi pag kinapture ito, again, may Queen takes. And then kapag nag-King G7, H6 na lamang po ang gagawin. O di kakainin.
Pag kinain, yun na nga yun na nga yung plano Ayun paano mo aabutan yan? Naku po, paano mo aabutan? Masyadong malayo na yung A-pass pawn. Lumalabas ang nagpanalo pa kay Wesley yung pagkakakain niya sa A4, no? Yun ang yun ang pang ano niya talaga Yun ang pang winning way niya talaga yung A-pass pawn Yun patuloy yun lumabas na nagpanalo sa laro niya, no? Yung pagkakakain na masagwa doon. Yun nga lang, kailangan alam mo yung Knight B2. Ang ganda po, no? Yung crucial games niya sa round robin, tinalo niya si Gukes, tinalo niya si Caruana, si Abdusattorov. At dito po mga kamatyas, nag-triple tie sila sa playoff, no? At playoff 1, naglaban si Praggnanandhaa and Caruana. Nanalo po si Praggnanandhaa. Parang tingin ko napagod si Fabi Kasi sunod-sunod playoff no? Ang time control nila is 5+2, nanalo si Prag. Tapos po, naglaban si Prag at si Wesley. Yan ang ating i-analyze ngayon mga kamatyas. White dito si Wesley. Kumbaga, itong si Prag, yung momentum nito, talagang mataas ang kumpiyansa kasi kakapanalo pa lang kay Caruana Kumbaga, nag-single round robin sila mga kamatyas Yung pinaka-playoff nila Ayan, white si Wesley, nag-E4, 5 minutes plus 2 seconds ang nila, ang kanilang time control. 2 seconds increment. Bawat tira dumadagdag ng 2 seconds, ibig sabihin. Pinasok ang Gyoko Piano at nag-C3. Nag-Knight F6, okay, develop. D3 lang, dito umayos na si Wesley. Kumbaga, madisiplina na yung opening niya. Bishop G5, Bishop A7, umatras para hindi na matempohan ng mga atake. So, diretso development lang. A4 para pagka nag-Knight A5 ang purpose po niyan, may aatrasan ng bishop, mapanatiling buhay ang diagonal at nag-Knight E7. At dito, ito yung variation na mga kamatyas. No? Ito yung variation na kumbaga parang ini-invite talaga ang white na capturing yung knight. So medyo bahagyang konting damage lang naman yan sa pawn structure, double pawn. Pero dito, ang gagawin ng puti, kailangan ma-maintain niya yung pagkapangit na pawn structure. Knight G6, ayan, para may ganon, may Knight F4. D4, okay, para maputol na yung pressure ng diagonal. Nag-H5 para mag-H4, H3, hanggat maaari, mamemreasure sa king side. Nag-Rook E1, at dito nag-H4. At yan po ang lumalabas na novelty sa laban na ito dahil Knight F4 ang palagi ang ginagawa dito mga kamatya. So nag-H4 at nag-Knight F1. Okay? At nag-Bishop E6, tinapatan ni Prag yung malakas na bishop. Tinanggap naman ni Wesley ang exchange. At nag-Queen B3. Yun nga lang, may double attack na na-produce. At nag-King D7. Wow, grabing King D7. Ha? King D7 lang? At nag-H3 para mapigilan yung H3. Pero bakit kaya hindi kinapture ni Wesley yung pawn B7? Ano meron? Magbi-Bishop B6. Aray! Aray ko! May ganun pala. Ha? Kulong ang queen? May Rook A7, kulong. Rook A7 Grobing trap pala yun. Paano kung gumanon para may tipong rescue? Magna-Knight E7 lang, walang rescue. Kulong. Long lights. May ganun pa rin Di na pala makakawala. Pag kinapture-capture, ito pa rin, di nga makawala walang panaklolo. Walang pang saklolo. Ayun. Kaya pala nag-H3 lang dito si Wesley and nag-Queen E7 si Prag. Ayun. Diyan naman na bad move. Dapat daw pawn tira is Queen G8. Ay, oo. Pag Queen G8 kasi may diretso Knight F4. Oo, malakas nga pala yung pressure dyan sa G-file. Oo nga, may threat kagad. Mating threat pa. Balik tayo sa Queen E7 ni Prag. Knight E3. Ayun, ayaw na talagang patulan yun. Talagang masama pakiramdam ni Wesley dun Nag-Knight E3, King C8, okay, dinipensahan. Rook AD1, Knight F4, at nag-King H2. At dito nag-Queen G7, ayun, pinilahan na. And nag-Knight G1. Yun ang mga binibiling tira. Yun ang mga binibills. Grabe yung mga binibills na tira. Bakit? Anong purpose ng Knight G1? Mamaneuver. Magmamaneuver para paalisin ito. Okay. Napaisip ako sa Knight G1 Kumbaga iniisip ni Wesley, kailangan niya mapaalis tong Knight na malakas. Kaya gumanon. Rook G8. Kung ako po black, yan din ang ititira ko mga kamatyas. Yan din. Kasi, syempre tipong may Knight X G2, parang pamating attack na yan di ba?
Lakas ng position dito ni ni Praga. Pero bad move. Dapat daw is Queen G6. Ay, wala na. Mahirap nang makita tong Queen G6. Mahirap na makita to. Umislog lang. Rook G8, balik tayo. Ayun, dito mga kamatsas. Yun pala. Oo nga, no? Grabe ka accurate. Accurate. Kasi, kaya ako napaisip kanina sa Knight G1, iniisip ko yung paraan, after Rook G8, paano isasalba to? Walang panalba. Wala naman, ang layo naman ng Queen. Di naman mailalagay sa F1. Ang layo eh. Paano yan sasalba? Hindi naman pwedeng gumanon. Eh, wala. Grabe. Yung salitang grabe, no, may nag-comment sa akin ng mga foreigner. Ano po sabihin ng grabe? Grabe. Eh sabi ko, ginagamit yun kapag to express na ang tira ay malakas or to express na ang tira ay extraordinary. No, yun ang gamit. Oh. Natuto naman siya. Marami matututong ng Tagalog ngayon eh. Oh, yan. Knight E2 ang good move ni Wesley. Pambihirski. Pag kinapture kasi ito may Rook G1, mapipin, baliwala pala yun. At the same time, diretso na pala pang dispatcha na kagad sa Knight. Baliwala pala to, sasalubungin ng Torre, babagsak lang yung Knight eh. Galing. Grabing resources ni Wesley sa depensa na yan. Nag-King D7, wala na. Kaya naman nag-King D7 dito, kasi po iniisip dito ni Prag, kapag ka nawala yung Knight, may kain doon, check pa eh. 'Di ba? Kaya di natin masisi si Prag na parang lito-lito effect na rin. May King D7 para depensahan, pero bad move. Ang accurate pala dito is Queen G5. Grabe, kahirap makita nitong Queen G5. Sino makakaisip niyan? Queen G5? Ang hirap makita nun. Parang walang dating eh. Pero yun ang tira ng computer. O balik tayo sa King D7, dinipensahan yung Pawn E6. At dito po capture na and then nag-Knight G4. Wow, grabe. Naka-block. Grabe talaga, planchado yung plano ni Wesley. Hindi po pwede mag-F5. Paalisin mo ng Knight kasi capture. Imagine niyo po, may Queen E6 check. Mabubuksan na yung Torre. Makukuha lang yung pawn sa F5. Maano lang yung babagsak lang. In F3, talagang wala. Nagwala na dito. Domesperate move na si Prag. Rook E3, hindi pa pinansin ni Wesley. Ibang klase si Wesley talaga. Ibang klase yung kanyang lakas ngayon. Ibang klase. Capture and then Rook F3. Inatake, biruin nyo. No? May mga pabitin si Wesley na gano'n. Parang nakapag-adjust si Wesley ng matinding kalakasan ah. Rook F3, threat yun. Dinipensahan syempre. At ito na po yung tamang panahon. Pagdating ng panahon. Para ako mabeburp pa. Ayun. Puyat eh, puyat. Oh, excuse, puyat po, puyat. Puyat lang. Puyat later. Okay. Queen B7. Hinog na yan. Kasi hindi nga mapitas-pitas yun eh. Hindi pa kapanahunan eh. Ito hinog na. Nag-F5, ayun, lalong lumala ang evaluation bar at kinapture. Gusto kasing paalisin ng Knight na yan at magkaroon ng kung ano pang mate ang magagawa dyan. Pero ayun, dito mga kamatcha, sige, hindi ko na pakakawalan to. Ano na naman ang super accurate na ginawa ni Wesley dito? Accurate talaga. The perfect defense para sa matinding binibitawan ni Prag ay talagang eksakto lang din ang position dito ni Wesley. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita. Boom! Knight E5 check! Sacrifice. Grabe, paano kung kainin lang? Kasi mabubuksan yung Torre no, sa D-file. Okay, ang ginawa dito nag-King D8 lang. Pero atin munang ipaunawa sa mga tagapanood mga kamatsas. Pag kinapture kasi ito, capture with check. So saan man tumakbo ang King, ibig sabihin timplado ni Wesley. Timplado niya yan. Kumbaga alam na alam niya kung saan pupunta. Pagka gumanyan, 2 moves mate. So lagi may ganun eh. Pag pumunta dito, 2 moves mate. Diyan man o doon, may ganun. Basta laging 2 moves mate. O pagka pumunta dito, pag pumunta naman dyan, teka muna. Pagka naman pumunta dito, kain, ganon. Dito tayo, dito. Queen C6 pala, hindi pala 2 moves mate yan. Kasi pagka chumik, may ganon eh. Pag dito eh, no? Check lang dyan at kapag gumanoon, may Rook D7. Dito basta mate.
Matchas ang kauuwian. So, talagang totally, hindi po pwedeng galawin yung knight. So, nagking D8 lang si Prague. Pero nagking G1, yun ang sikreto. Ito yung kailangan makita. Otherwise, pagka pina-G1 queen mo yan, matchas. Obligado ito. Yan ang natanaw ni Wesley, king G1. Grabe ka-accurate talaga. Lumabas ang accuracy ni Wesley. Matindi talaga sa playoffs na to. Grabe. Bishop B6. Okay, kasi nakabitin. At nag-A5. Another super accurate move by Wesley. Grabe, superhero yung... Grabe, superhero yung mga ginawa niya rito. Ang lupit talaga ng pagkakatimpla ng mga tiers. Grabe. Queen E7, so one piece daw na si Prague pero wala. Tinutuloy pa rin. Laban pa rin talaga, check. And then nag-Rook E3 sa lubong. And then nag-Queen G5, palag pa rin, palag. And then Queen A6 check. Kumbaga, 50-50 na buhay dito ni Prague pero pinapalag niya pa rin. And then, silent Rook DE1 followed with Queen C6 check, Rook E7, resign. Ayun, resign na pagtira dito. And what a powerful performance by Wesley. So, unexpected mga kamatsas. Kung ako po tatanong ninyo, actually unexpected eh. Ang iniisip ko magcha-champion kung hindi si Prague, si Caruana eh. Yung dalawa lang ang iniisip ko magcha-champion eh. Biruin nyo? Grabe. Talagang last minute, tinalo niya si Gukesh, tinalo si Abdusatorov, and then later on, grabe naman. Tapos, nakalaban po ni Wesley si Caruana, tabla. So, lumalabas sa playoffs, tinalo ni Wesley si Prague, tapos tabla kay Caruana, 1.5. Samantalang yung iba, ang score, tagwa 1 lang yata no? So, sa makatuwid, Wesley So wins the playoff. And tumanggap po siya ng 77,000 US dollars. So, lumalabas mahigit 3 milyong piso sa atin yun. Ow! Mahigit 3 milyong piso sa atin. Oh, san ka pa? No, naglaro ka lang. Galingan mo lang. Milyonaryo ka na. Kaya sa chess talaga, pag magaling ka, milyonaryo ka, mga kamatsas. Yung tira ang magpapamilyonaryo sa'yo eh. Kung sisikapin mo maging magaling, iwasan mo na yung mga benta-benta ng game. Kung nagbebenta ka man ngayon, kung isa ka sa pagbutihin mo yung tira talaga na malakas, nako. Parang si GM Daniel Kison, nung naging Grandmaster, nabigyan ng sponsor natin ng 1 million. O biruin nyo? O kumpara dun sa mga benta-benta ng games, wala eh. Kikita ka pero konti lang. Galingan mo yung tira mo, milyon ang usapan pag malakas ang tira. So kung susumahin mo, mas maganda? Talaga mas maganda talaga, mag-invest tayo paano magpalakas ng tira. Nandun ang talagang malakihang achievements. Okay po mga kamatsas, maraming salamat po. Congratulations kay Wesley So. Sana makapag-comment si Wesley dito sa ating YouTube, sa ating video na ito. Meron tayong kukontakin makapag-comment dito si Wesley. Abangan natin. Ayan. Si Nakamura. Lagi ako hinahamon ni Nakamura. Pambira to si Naka. Pero kahit lagi akong talo kay Naka, ang saya-saya ko mga kamatsas. Ang saya ko kasi biruin nyo 3,400, 3,300 rating niya. Tapos sa hamunin 2,800 lang. Grabe. No? Parang may something extraordinary nangyari. Ba't ako nilalaro? It's my privilege na makalaro siya. Yung iba nga, hinahabol pa siya, makalaro lang siya. Ako, siya pa naghahamon. Nakakalibre ako ng opportunity, di ba? O, sayang, galing. Okay, salamat po mga kamatsas. Salamat sa mga nakiisa sa live natin. Pasensya na, napuyat kayo. Pero congrats sa ating lahat dahil Wesley So is the champion of the 2025 Grand Chess Tour Sinquefield Cup. Mabuhay! Swerte yung live streaming natin at sulit na sulit ang ating puyat. Di ko na talaga kinaya yung playoffs. Kaya sabi ko, cut na, tulog na ako. Ayun. Salamat po mga kamatsas. Lapagan na lang ng comment section and pakishare po ang video natin. Supportan nyo na lang. Thank you. Love you all. Bye-bye.